Marami na nga rin nagsishare sa akin nito na pagdating daw nila sa Pilipinas or paglapag nila sa Pilipinas ay hinanapan sila sa customs ng Customs Declaration Online na makikita nyo sa baba ng e-travel QR code nyo after nyo mag-register sa e-travel. At nagtanong nga rin ako sa mga OFW na kakauwi lang sa Pilipinas kung hinanap ba sa kanila ito. At ang sabi nila ay oo daw. Pero ang sabi naman ng iba ay hindi naman sila hinanapan. May mga nakapagsabi din na hinanapan nga sila pero wala silang registration online, ngunit binigyan sila sa Pilipinas ng maliit na form at doon sila pina-fill out ng kanilang customs declaration. So dahil nga may mga nagsishare na hinahanap ito sa customs, ay gumawa ako ng customs declaration tutorial para may guide kayo. Bale, magiging dalawang QR code na ang dadalhin nyo sa Pilipinas. Pero sa iisang website lang ito i-register sa etravel.gov.ph. Para makagawa na kayo ng inyong customs declaration online, after nyo makapag-register sa eTravel arrival card at lumabas na yung QR code, ay i-scroll nyo lang. At i-click nyo yung customs declaration online. At lalabas ito. I-scroll nyo lang at i-click nyo yung next. At lalabas ito. I-click nyo lang yung small na box and click continue. At dito na guys, ilalagay nyo na ngayon ang inyong passport issued country. So dahil Pilipino tayo, ay Philippines ang ilalagay nyo. Pero kapag permanent residency kayo sa ibang bansa at foreign passport holder na kayo, ay yung passport ng bansa kung saan kayo nakatira ang ilalagay nyo. At ilalagay nyo ngayon ang inyong passport issue date, kung kailan in-issue ang passport nyo sa inyo. And next, country of origin. Ito guys yung bansa kung saan kayo original na manggagaling or nagtatrabaho. Dito naman guys, sa port of origin, ang ilalagay nyo dito is yung airport na panggagalingan nyo sa ibang bansa. For example, ang tinype ko is Dubai Airport or Dubai International Airport. At dito naman sa date of departure is ilalagay nyo yung flight or date ng flight nyo paalis sa airport na yon. Dito naman sa makikita nyo yung country of transit, port of transit at date of transit, para lang ito sa may mga connecting flight. Pero kapag wala naman kayo connecting flight, ay iwanan nyo lang yan naka-blank. At dito naman sa country of destination, dahil nga pauwi tayo sa Pilipinas, ang nakalagay dyan ay Philippines. At sa port of destination naman, kung lalapagan nyo ay sa NAIA, ay ilalagay nyo ay NAIA Terminal 3 for example. Kung sa Clark naman ay Clark International Airport at kung sa Cebu ay Cebu International Airport. At dito naman sa date of arrival, traveler type, purpose of travel at dyan sa flight number, automatic na yang lalabas dyan. At dito naman sa accompanied family member, kung may kasama kayong below 18 years old ay ilalagay nyo dyan. At 18 years old pataas. Pero kung wala naman, hayaan nyo lang yang naka-zero. First time visiting in Philippines? Syempre, tayo mga Pilipino ay no, dahil taga-Pilipinas tayo. At dito naman sa last departure nyo sa Pilipinas, ilalagay nyo yung last alis nyo sa bansa natin. At dito naman sa baba guys, kung ilang pirasong check-in at hand carry baggage ang dala nyo. And after that, click next. At nandito na tayo sa General Declaration. At may makikita kayong tanong dito na amount goods purchased abroad. Ito guys yung mga pasalubong na nabili nyo or yung halaga nito. So nilagay ko for example total ay 50,000 peso. Pero huwag kayong maglala guys dahil ang total naman na maximum na pwede nyo dalhin sa Pilipinas sa inyong maleta ay total 150,000 peso na goods or mga pasalubong na dala nyo at ito ay tax free. Dito naman sa Philippine currency exists 50,000 peso. Kung wala naman kayong dalang pera na peso na lagpas 50,000 pesos, ay i-click nyo yung no. Ganon din guys kapag foreign currency or US dollar or equivalent nito. Kung hindi naman lalampas ang amount sa 10,000 US dollar, ang dala nyo pa uwi sa Pilipinas, i-click nyo lang yung no. Yung iba naman na nakikipagtalo pa sa comment na mali daw yung conversion ko dahil 50,000 peso daw kontra sa 10,000 US dollar. Dapat daw ay kalahating milyon. Guys, iba ang rules sa Philippine peso at sa US dollar. So sa Philippine peso, kapag excess ka ng 50,000 peso na dala nyo pa uwi sa Pilipinas
or pabalik sa ibang bansa, ay kailangan nyo na magbayad ng tax or buwis. Ganon din kapag US dollar or equivalent nito, na kapag lampas 10,000 US dollar ay magbabayad na rin kayo ng tax. Pero kapag below 10,000 US dollar or 50,000 peso ang dala nyo, ay i-click nyo lang yang no. At dito naman guys, hanggang number 10 ay i-click nyo lang yang no. At dito naman sa number 11 na jewelry or gold, kung may dala kayong gold sa inyong bag, ay kailangan nyo itong i-declare. Ilalagay nyo ang quantity or bilang ng gold na dala nyo at ang amount nito in US dollar. Pero guys, take note, hindi nyo na kailangan isama sa declaration ang mga suot-suot nyong ginto. Kagaya ng kwintas, porcelas, singsing, at iba pa. Dahil taga-customs mismo ang nagsabi niyan. Dahil sinabihan niyan ang kaibigan ko na naharang sa customs na may dalang ginto na worth 1 million na tag-1 gram. Dahil na-detect ito sa x-ray machine. Dahil nga guys, napakarami ng dala niyang ginto na tag-1 gram lang na 1 milyon ang halaga. So sinabihan siya na hindi naman nakasama sa declaration ang mga ginto na suot-suot nyo sa inyong katawan. At hindi rin ito pwede alisin kapag dadaan kayo sa x-ray machine. At dito naman guys sa number 12, i-click nyo lang yang no. And after that, click next. At nandito tayo sa step 4. Wala na yung step 3. At mababasa nyo dito na declaration attachment. Kagaya ng photo or image ng laman ng maleta na dala nyo. Pero kung wala naman, pwede nyo man i-click yung next or skip. At eto na ang lalabas. Andito na tayo ngayon sa summary. Review nyo lang and after that, scroll nyo at lagyan nyo ng inyong pirma. Click yung small na box and click submit. At lalabas ito. Are you sure you want to submit? Click yes. At eto na guys, congratulations. At lalabas na itong customs declaration QR code nyo. At ready to go na kayo. Take note guys na hindi naman lahat ay hinahanapan nito. Pero mas maigi na lang na gumawa na lang kayo para wala ng abala or aberya. Pero sabi nga ng iba, kung hindi ka naman makapag-register ng online ng customs declaration nyo, ay meron naman daw maliit na form na binibigay doon at doon kayo mag-fill out. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.